Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Maaga nga pong gumising si Papa dahil may pasok po pala siya. Kaya pagkatapos nga pong magluto ni Mama, eto nga at kumakain na rin po siya. Pero kami nga po ni Kuya ay tulog pa rin po sa mga oras na yan. Eto po palang smoked fish yung niluto ni Mama para po sa almusal. Very late na nga din po akong gumising mga kalobs. Kaya pasado 10:00 na nga po yung almusal ko. Kumain na rin po kasi si Mama at si Kuya sabay nga daw po silang nag-almusal. Hindi na nga lang po muna ako ginising ni Mama dahil masarap pa daw po yung tulog ko. Pinagbigyan na nga lang daw po ako ni Mama dahil sa susunod ay pasukan na naman daw po namin. At maaga-aga na naman daw po kaming gigising. Masarap po pala itong smoked fish na nabili namin ni Mama nung isang araw. Pero ibang smoked fish nga po ito mga kalobs. Nagkutsara na nga lang po ako dahil ayaw ko nga pong magkamay. Sabi nga po ni Mama ay kamayin ko na nga lang daw po para daw po makakain ako ng maayos at mabilis. Lalo na may mga tinik nga daw po itong isda. Pero sabi ko nga po kay Mama ay gusto ko nga pong magkutsara. Binalatan na rin po pala ni Mama yung suha na binigay ni Tito sa kanya. Hiningi nga po kasi ito ni Mama sa kanya dahil nung isang araw pa nga daw po nakikrave si Mama sa ganito. Lalo nagpost pa nga daw po si Tito. Kulay pink nga po itong suha at matamis. Kaya sobrang nagustuhan ko nga po ito. Kahit nga po asin lang po ang sausawan, masarap naman po. Yung suha nga po ni Mama ay naglagay nga po siya ng suka. Kaya panay nga din po ang sausaw ko sa suka ni Mama. Maliliit nga lang po itong suha mga kalobs, pero matamis nga po siya. Akala ko nga po ay hindi pa nga po siya nakakain nung unang nakita ko. As in yung maliit po pala na ganito ay pwedeng-pwede na po pala. Nakakabitin nga lang po mga kalab. Sa susunod ay magbibigay pa nga daw po si Tito. Pagkagaling po pala namin ng sementeryo nung isang araw, ay dumiretso nga po kami sa palengke para po bumili ng gulay at isda. Kaya hindi na nga po kami sabay-sabay nila nanay sa pag-uwi. Na-traffic pa nga daw po sila ng halos isang oras sa dami nga daw po ng mga sasakyan. Pagkadating po pala namin dito sa palengke ay eto nga pong kamatis yung inuna po namin kinuha nila Mama. 100 nga po pala yung 1 kilo nito. Kaya konti nga lang po muna yung kukunin namin. Dahil may request po kasi ako kay Mama na luto dito. Ang gaganda nga po ng mga kamatis at ang lalaki pa po. Tapos si Mama ay kumuha na nga din po nito pong siling green. Konti lang naman daw po yung kukunin ni Mama dito. Pangsahog nga lang daw po sa isda. Pagka-uwi nga po namin ay nilinisan nga po kaagad ni Mama eto pong ulo ng isda. Hindi ko nga po alam kung ano pong pangalan nito pong isda na to, pero eto nga po yung binili namin ni Mama. Masarap po kasi itong pang sinigang. Basta po kapag bumibili si Mama ng ganito ay puro sinigang nga po yung luto niya. Hinugasan po pala ni Mama ito ng mabuti. Niwa-hiwa nga lang po ni Mama eto pong ulo ng isda. At nung kumukulo na nga din po yung sabaw na tinimpla ni Mama, ay tsaka niya nga lang po nilagay eto pong isda. Gustong-gusto nga daw po ni Mama na bumili ng ganito dahil mataba-taba nga daw po yung ulo. At nung nailagay na nga din po ni Mama yung ibang mga gulay tulad po ng labanos at sili, ay nilagay niya na nga din po itong pampaasim. Nako nga at buo-buo na nga po itong pampaasim na nabili ni Kuya. Dahon ng pechay po pala yung sinahog ni Mama dito. At isang taling pechay nga po pala. Mas masarap nga po kapag maraming gulay na pechay. Isa pa naman din po ito sa gusto ko pong gulay. Napakabango nga po nitong sinigang ni Mama. At ayan nga, luto na nga din po itong sinigang na ulo ng isda. Napakasarap nga pong humigop ng maasim-asim at mainit-init po na sabaw. Pagkatapos po palang magluto ni Mama ay nagbigay nga lang po siya kay nanay ng ulam. Tapos eto at kakain na nga din po kami. Dinamihan ko nga lang po muna yung kuha po nitong gulay. Tapos binigyan nga din po ako ni Mama ng isda. Masarap nga po yung isda na to dahil po malaman.
Kahit ulo nga lang po ay solve ka naman na po nun mga kalabs. Sabi ko nga po kay mama ay kahit once a week nga lang po sana kaming mag-ulam ng ganito. Ganito nga po kasi yung gusto po naming sabaw ni kuya, yung maasim. Tignan niyo naman mga kalabs, oh, napakalaman nga po. Halos konti nga lang po yung maitapon na tinik dito eh. Kasi halos lahat ay puro laman at taba. At sobrang napadami nga din po ako ng kain. Pagkatapos ko po palang kumain ay nilabas ko na nga din po itong ice cream na binili namin ni Papa. Napakatagal na nga din po namin hindi kumakain ng ice cream na ganito. Kaya nung nagpunta nga po kami ng grocery, sabi ko nga po kay Papa ay bilhan niya naman po ako ng ganito. Sabi nga po ni Papa ay subukan naman daw po namin yung ganitong ice cream dahil masarap nga daw po ito. Nahihirapan pa nga po ako sa pagbukas mga kalabs, kaya tinulungan na nga po ako ni Papa. Tignan niyo naman mga kalabs, oh, at chocolate na chocolate nga po talaga siya. Alam niyo na po, chocolate nga po yung gustong gusto ko nga pong flavor ng ice cream maski nga po sa cake. Hindi naman po halatang masaya ako, ano po mga kalabs? Nako, at kung kailan tapos na nga po akong kumain, ay tsaka naman po nagbigay si tita ng bihon. Puro na lang po wrong timing kung magbigay si tita ah. At napatikim pa nga po siya ng ice cream. Kung ako nga lang ay mauubos ko nga po lahat ito mga kalabs. Kaso lang hindi naman po pwede dahil gusto rin po kasi ito nila mama, papa at kuya. God bless to all mga kalabs. Bye-bye po!